Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, this is really the perfect time to join us because we are officially 7,758 subscribers. Thank you so much. I'm very grateful to you, all you guys. Thank you so much, guys. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin ay yung si Vice President Sara Duterte ay may pa 30-day notice pa, 30 days notice, para daw bakit nga kaya meron pang ganun? Dahil nga po gusto po ni Sara Duterte ay may smooth transition, May smooth transition pa si Sara Duterte para sa kanya. Okay? So, the Vice President Sara Duterte will only serve as Education Secretary until next month. Kasi nga po, may 30 days notice ang binigay si Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Ibig po sabihin ay magsisilbi na lang siya bilang Secretary ng Department of Education. Irrevocable nga po siya pero until next month pa po siya. Dahil po yung transition period ang gusto niyang mangyari, So she decided to break away, yung alyansa niya kay Pangulong Bongbong Marcos na tinatawag nilang Uniteam, dahil ang Uniteam nga po daw ay nung election lang, pero nung in-appoint po siya bilang secretary po ng Department of Education ay talaga namang binigay niya po ang the best niya, pero hanggang July 19 na lang po siya. Yun po ang pagkakasabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahapon po ng hapon, yung bandang 2:00 po ng hapon. In-announce po ni pangalawang Pangulong Duterte kahapon po na mag-step down na nga po siya bilang secretary po ng Department of Education until July 19. Minute niya po si Pangulong Bongbong Marcos na personal niyang kaibigan din kahapon para mag-submit ng resignation letter niya bilang secretary po ng Department of Education at tsaka NTF-ELCAC Vice Chairperson. Nagpa-press conference din po siya kahapon dyan sa Pasig City. In-explain niya po na yung resignation niya ay hindi dahil sa kahinaan o weakness but out of concern para po dun sa welfare ng mga teachers and students. Kasi nga po, marami rin pong pulisiya ang gobyerno ng Pilipinas sa pangunguna ni Bongbong Marcos. Kunwari yung panunumpa, dagdag oras pa po yan, imbes na i-google na lang yan sa pag-aaral ng mga estudyante natin at mga guro. Okay? Pagkatapos po nun, baka mawala din po yung matatag curriculum at saka yung 1 month vacation with pay at saka marami pa po yung PBB, PEI, yung mga performance evaluation ng ating mga guro, napakasakit po yun sa kanila. Ito naman inano na nila yun ginawa na nila yun, nag-perform na sila doon, nagkaroon na ng proseso. Biruin mo, nagkakaroon pa sila ng performance evaluation twice a year. 4 times a year po yata yun. Kumbaga, ang hirap naman yun, parang per quarter. Kumbaga, ang dami pa pong mga forms na ginagawa, dapat naman isaalang-alang din natin ang ating mga guro, Sumbaga, So, tapos siyempre sa pag-resign ni Vice President Sara Duterte, ay talagang hinihintuhan na natin, over na ang Uniteam, wala na po, Tapos sabi nga po ni Vice President Sara Duterte kahapon na talagang humingi po siya ng audience, sa Pangulo, and then siguro nagulat ang Pangulo ng Pilipinas, she tendered her resignation as the Secretary of the Education effective July 19, 2024. So sabi niya, I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next secretary. Sigurado ako, nagulat ang Pangulo ng Pilipinas. Bali-balita rin kasi na hindi na siya pinapa-attend ng cabinet secretary meeting, cabinet meeting, at talagang nagmi-meeting na lang po daw sila
ng Pangulo ng Pilipinas at ang pinapa-attend na lang daw po doon ay ang Undersecretary ng Department of Education. Doon po sa department, matatandaan niyo po nung pinirmahan po ng Pangulo ng Pilipinas ang 10,000 dagdag allowance ng ating mga guro sa 2025. Hindi pa po yung 2024 si school year 2025 ay wala na po doon ang pangalawang pangulo ng Pilipinas, So, yun, So, yung mga kababayan, sabi niya, ang kababayan daw niya, ang pagbibitiw niya ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Expect her in the next few days na mag-iikot na yan at magsasabi ng mga plataforma de gobyerno sa mga kaguruhan at mga estudyante ng Pilipino at sa buong Pilipinas in a way, ngayon kahit na mawawala na siya sa Department of Education, talagang ina-assure niya na talagang she will continue to champion the welfare of teachers and students in the country. Parang siguro na 'yon, programa na niya, Hindi man lang ako tumatayo na kalihim ng edukasyon, mananatili ako na isang ina. Di ba ganyan din ang parang plataforma ni dating Vice President Leni Robredo. Pero anyhow, nagmamadyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas para sa isang matatag na Pilipinas. Talagang ito, alam niyo po ba na ito talagang plataforma ni Vice President Sara Duterte sa 2028, isang matatag na republika, isang matatag na Pilipinas. At talagang ang niya diyan ay ang edukasyon, mga guro, estudyante, kolehiyo, job creation, infrastructure, gobyerno as a whole, at saka mga kasundaluhan, kapulisan, drugs, yan yung mga plataforma. Ini-expect po natin na yan yung mga plataforma na niya sa administrasyon niya sa 2028 upang maging matatag ang Pilipinas, upang maging matatag tayo, At saka tingin ko baka ito ay from time to time ay magpapadrug test ito, si Vice President Sara Duterte upang ipakita na hindi siya addict, upang ipakita na talagang siya ay karapat-dapat na maging bilang pangulo ng Pilipinas, maging ang naniniwala tayo na ang bumangga dito kay Vice President Sara Duterte ay giba. Talagang tingin ko as early as now, ito ay mananalo. Medyo mahirap kasi talagang gigibain na yan ng mga iba't ibang parte ng ibang nakakampi ng Pangulong Bongbong Marcos, pero sa tingin ko ito ay makakalusot at ito ay ang ating susunod na Pangulo ng Pilipinas. Pero abangan po natin ang mga pwedeng mangyari pa sa bawat hakbang ng ating pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Salamat po. Maraming salamat po. God bless you all.